relax. Ito kayo muna. Bypass road. So, nagsugod niya nga 2020. Karoon lang natin siya na-open. Kaya actually, tuloy-tuloy na ginahuman. Pero doon na pa mag-open. So today, natin open. Alright. Kumusta ang dagan? Unsa ang expected na ito na nauman nga mahitabo, especially sa traffic? Well, expected yun nato na ma-congestion katong na may junction sa Carlos B. Garcia Highway. Kunya ma-decongestion po itong una nato na exit dito sa Laverna. And then, mas mugaan ang traffic dito padulong sa north, padulong sa Paranaque. Sir, unsa kataas and pila tong budget ani sir? So, napandingan niya siya og katulo no, ikan 2020 hanggang 2022, totaling to 287.23 million. So, kini siya is 1.53 kilometers, kaya din natin siya itulay o slow protection. How about ang completion ani sir? Is it 100% ang ito? Yes, 100% na siya. So, panay, open na ito kay functional na siya. Is it within the deadline? Not within the deadline, it's because doon na lang tayo issue, doon na tayo mga problema sa road right of way. So, nasettle naman na itong tutanan. So, that's why natin. Sir, sunod-sunod ang atong opening, no? Yes. Sa mga projects, napabatay lauban nga musunod pa? Well, ang ginalauman nato na musunod in a few weeks is ang ato ang 2 lanes na gidungag dito sa exit sa Rojas, sa Coastal Road. So anytime within this month or early next month, maabrihan na natin to. Kunya 2 lanes going out and 2 lanes coming in ang punta nato dito. Alright. Sir, how about katong bago lang natin i-ablihan sa Tigato, sir? Daghan na ba nag-agi dito? And especially, April 17, isarado na sa mga. Yes, takot siya og tabang. Actually karon mas wala pa tayo nagsugod sa atong trabaho dito sa underpass. Mapil na sa mga tao na mapil na sa mga tao ang kahapsay sa ilagan sa ilang sa let's say sa ilang daily routine no, sa pag-travel. Kay labi na labi na tomorrow kay magsugod na nga ato ang repair sa ato ang buhangin underpass sa drainage niya. And we're positive na dili kaayo og dako ang epekto sa traffic diya sa Milan ang atong trabahoon kay tungod doon na ibagong dalan na mulusog padulong Tigato o padulong o Kabantian area. I'm sorry, can you expound that, sir, sa drainage? Yes, nakaschedule naman good og 30 days do na pag-repair sa ato ang drainage diya sa buhangin underpass kay kung napansin ninyo karon galing adlaw at may ulan na gabi dunay gamay na street flooding dito and we do not want that to worsen, so that's why kinahanglan na nato trabahoon. What's the problem, sir? Drainage. So kinahanglan mag-reconstruct na to, i-improve na to ang drainage dito sa ubos aron wala na flooding na may. Estimated, sir, how long will it take? Ang ato ang pananghit sa local government, ang schedule ko natin is 30 days but kung dire-diretso ang atong trabaho, siguro 2 to 3 weeks mo na natin. Thank you, sir. Sir, thank you. Pwede ma-picture? Nakadihan naman nato ang taas. Like what we said before, after nakuha nato ang bridge, dito na po pa sa road improvements office. So karon ang trabaho dito is ang drainage, ang kapulis na dagat. Okay, so expected sa mga months, sir? In a few months time, mahuman na nato ito. Wala naman tayo challenges dito kaya acquired naman nato ng right of way. So wala po tayo obstructions dito, wala traffic dito tayo sa taas. So balikan lang takapong karasan nato mahuman. Pero I'm positive na in a few 2-3 months mahuman na nato. Simentoon man, sir, na pila ka lane yan, sir? 4 lanes sa ubos. 2 ka lanes south, 2 ka lanes north. And the drainage? And drainage. Okay. Munang sa Rojas, sir, no? Sir, Sa Rojas, balikan na itong Rojas, sir, ba? Ah. Kaya nag-ispalto na, nagian ron, ispalto na siya, sir. Kanong sa ang expectation na, sir, magian? Siguro mahuman nato na by the end of the month or the first week of May. So paningkamutan gid nato na kay of course di man nato ikalimod na medyo congested na part kay one lane lang ang north and south. So this time around pag na-open na nato to 2 lanes going out and 2 lanes coming in. Oh, okay. So dako na kayo na siya na impact
Unsa itawag ato sir sa inyuhan na term ba sa DP Ah. ang katong gihimo karon? Nagbuhat ang una, nagbuhat ang box culvert. No, so ang after sa box culvert, nag-asphalt karon ongoing na ang asphalting nato. Kunya nagbuhat og sidewalk, og drainage gyapon. Sir, lain pa ako sir ba na nag-message concerned citizen, concern man siguro ni na legit man ni na concern. Well, ang coastal sir, ako sige kog agi diha. Napansin lang nako katong nag-ingon na siya. Nag-message siya kaning wala doy signboard by tawag ana so kanang ulana na kanang this way to Puan, this way to Bangkal. Kada kanto gani ana sir ka remember ka na kanang musulod ta kay mo diha ra ta taman padung ra ta og Bangkal. Mo dito sa unahan padung ra ta og Ulas. Wala doy signboard sir na this way to Ulas kay amang except daw sa taga Davao, familiar na kasi agi pero mga foreign sir, mga tourist daw, wa daw kabalo asang pabangkal, asa daw paulas. Nganong wala na we signboard? will look into that, no. Pero kung signages lang sa yan, we have the appropriate signages na katong labi na dito sa mga major junctions. Pero kung kinahanglan pa na tubangan nato, then we will do that para po sa benepisyo sa ato ang mga bisita dito sa Davao City kay sa mga taga Davao, kabalo man kita kung asa na padulong. Pero of course, kana ikaw is a very welcome development for solving traffic problems diri sa northern part sa city. Kaya doon na tayo daghan na tag options na magihan padulong sa diversion. So this is that is the objective din nato. Ang Makatabang na sa dagat sir? sa mga sakyanan. Ini siya 1.53 kilometers din siya with a total budget of 287.23 million. Sir, last na lang sir. Kaning retarding water pump para sa baha diya sa Labierna. Kano sana maano sir ba open? Mahuman. Kay district na project. Sige sir. Thank you sir. Sir,